Hindi pa man idinedeklara ang pagpasok ng dry season, ramdam na ng ating mga kababayan ang init ng panahon. Ano nga ba ang mga epekto nito sa atin? Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Pagdami ng iba't ibang uri ng sakit, mataas na bayarin sa kuryente at madaling pag-init ng ulo ng marami. Ilan lang ito sa mga nararanasan ng lahat sa pagpasok ng tag-init. Noong nakaraang taon, umabot sa 44 hanggang 45 degrees Celsius ang recorded danger level heat index values sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, hindi malabong maranasan ulit ito ngayong taon. May posibilidad po na umabot din sa ganong amount or values yung ating heat index. Pero noting na pa-neutral condition po yung ating El Nino o yung ENSO, El Nino Southern Oscillation. Yan po yung La Nina, neutral condition, and then El Nino. So pag El Nino, relatively mas mataas yung values na posible nating maramdaman. Tuwing tag-init, tumataas ang kaso ng hypertension, mga sakit sa mata at balat, pati ang mga hayop hindi rin ligtas. Hindi dahil sa mainit ang panahon, kumakalat ang measles. Dahil kapag during mainit ang panahon, humahanap po ang ating mga kababayan ng way para lumabas, para mag-enjoy ng summer. So ibig sabihin, nagiging crowded yung mga ibang lugar sa Pilipinas, kung saan sa isang lugar, hindi na ino-occupy nila yung mga sobrang dami tao. Hindi na maganda yung ventilation ng hangin. Kaya mas maraming exposure sa iba't ibang sakit. Mahalaga ring matiyak na laging hydrated. Sinisiguro naman ng MWSS na mayroong sapat na supply ng tubig sa pagpasok ng dry season. Kahit tag-init po o hindi po tag-init, naka-antabay po, naka-standby po yung mga augmentation sources ng ating mga concessionaires. Ayon naman sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, hindi maiiwasan ang power outages sa susunod na mga buwan dahil maaaring magkaroon ng aberya ang ilang mga planta dahil sa taas ng temperatura. Kaya pinapayuhan ang publiko na dumiskarte para hindi lumaki ang konsumo sa kuryente. Sa paggamit ng kuryente, malaking bagay po yung tayo mismo magkaroon ng initiative na mag-consciously yung pagtitipid, no? So kahit pa paano po kasi, of course, alam natin tataas yung konsumo, so madadagdagan yung babayaran natin, kaya lalaki yung bill natin ng kuryente. Tiniyak naman nila na may sapat na kuryente ang buong Metro Manila hanggang sa pagtatapos ng panahon ng tag-init. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.